malinis na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! 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 Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nilinaw po ng Commission on Audit o COA na hindi bahagi ng kanilang audit ang pag-verify kung tunay na tao o alias ang mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sa Day 13 ng impeachment trial, sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil na hindi ipinagbabawal sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ang paggamit ng code names o mga alias sa mga acknowledgement receipts, kaya hindi ito isinailalim sa pagsusuri ng mga auditor. Sinabi ni Wamil na nakatuon lang ang audit sa mga dokumento, petsa ng bayaran, halaga na inilabas na pondo at pagsunod sa itinakdang proseso. Sa hearing, lumitaw ang mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, Chippy McDonald, Mickey Mouse at Alejandro Piquit na isinumite ng OVP sa COA na ayon kay Wamil ay hindi nila na-verify ang tunay na pagkakakilanlan. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Hindi kami magsasawa, kapapaalala. Yung mga nagkukumahog, naku, tinanghali ako ng gising. Apura ng apura. Nung pala, walang pasok. Opo. Walang pasok. Walang pasok. Lalo na sa eskwela. Pero doon sa mga magulang, yung lagi nating paalala na babantayan ninyo yung mga anak ninyo. Yun. Kapag ganyan, tulad niya, walang pasok. So anong gagawin? Lalo na mga chikiting. Nako, maglalaro yan. Yun ang problema. Kahapon, Mother, andyan, sinend ko sa group natin. Diyan sa nagawi ako diyan sa may gawi ng Acacia Lane. Acacia Lane sa Mandaluyong. Sa may kanto ng Shaw Boulevard. Shaw Boulevard. Ang bilis pa lang lumalim ng tubig do sa kanto na 'yon. Ganun. Malakas ba yung ulan? Dahil medyo pababa. Malakas ulan kahapon. Bumuhos ang ulan. Makikita mo yung mga bata talaga namang do sa... naku po. At tinan mo yung batang yan. Ay, naku po. Tinan mo, may suot yan. Nakagagols. Nakagagals pa. Ayan o, tinan mo.
Ay, yun, naku, may matindi. May slide pa. Sus Mariano Kaindo. Ayan, tinan mo. Tinan mo mga forma. Ang Talagang, dami yan. Marami yung bata na yan. At Kung palagay ko, titira pa ng backstroke yan kung medyo malalim-lalim may mga nagdadive pa nung medyo lalim, yung ibang mga kasamahan nila nagdadive talaga. Pambira. At sumisisid, yung bang sumisisid yan sa tubig baha na yan. Sus Mariano Kaindo. Mga magulang, anak ko talaga naman, bibantayan ninyo yung mga anak niyo dahil yung sakit pa lang na pwedeng makuha diyan. Hindi ba, lalo na yung leptospirosis, nakakamatay po yun. Ang dami yung napatay nung mga nakaraang panahon ng tag-ulan dyan. Ayan, sa kanto yan Acacia Lane yan, sa gawing unahan, yun na yung Shaw Boulevard. Lumalim pa yan, kumbachero, mas lumalim pa lang konti dyan. Kaya enjoy na enjoy yung mga bata. Dumami pa yan. Pero mga after a few minutes, ayun, may dumating ng mga nakakapote, pinagdadampot yung mga bata na yan. Ganon. Mabuti. Iyak naman, tinding iyak naman ng mga bata. Siyempre, ang totoo nun, tayo na may dumaan sa pagkabata at gustong-gusto naman talaga nating naliligo sa ulan. Pero yung naglulunoy sa baha na ganyan. Ginawang swimming pool yung tubig baha. Nako, napakadelikado niyan. Ganun talaga, hindi maiiwas at bata. Pero yung mga magulang, doon na papasok yung ating papel bilang magulang. Yung maligo ka sa ulan, talagang ganun eh. Sarap maligo sa ulan. Halimbawa, yung alulod, maghahanap ka ng alulod. Tatapat ka ron. Tatapat ka sa alulod. Ako talaga namang... yung iba naman, talagang ayaw sa alulod. Talagang gusto yung buhos ng ulan dahil gamot daw yan sa bungang araw. Sabune. Sabune. Yan. Lahat ng sakit sa balat. Lalo na yung unang ulan sa yung Agua de Mayo na tinatawag. Agua de Mayo. Pero ito talagang, especially ngayon, ang acid rain, kumbachero. Iba na rin. Madumi po ang ulan eh. Madumi sa maraming lugar, especially dito sa Metro Manila. Bantayan natin ang ating mga anak. Doon po naman sa mga estudyante na binigyan ng assignment ng kanilang mga teacher. Ang totoo, mabuti pa nga yun eh. Mabuti. Yung ibang mga bata nagre-reklamo, wala nga pasok, ang dami-dami namang ginagawa. Mabutit marami kang ginagawa. Yun ang bantayan ng mga magulang. Tingnan ninyo kung ginagawa ng mga bata yung kanilang mga assignment na binigay ng mga teachers para hindi nasasayang yung araw. Kesa naman na nagkulong sa kwarto yan, hindi ulangang pasok, hindi naman binitawan yung cellphone. Walang bitaw sa cellphone. Hayaan nyo, wag na kayong magreklamo mga magulang kung binigyan ng asignatura o ng assignment ng magulang, ng teacher, yung mga bata. Suportahan nyo na lang. Suportahan nyo na lang. Maging productive ang araw kahit na walang pasok! Ang mga kumbaksero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Walang pasok buong Metro Manila. At ilang probinsya, kumbachero? 20 probinsya. At 20 probinsya. Walang pasok sa gobyerno at sa eskwelahan. Oras po natin, 6:58 na umaga. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.
Saturday on Scene Zone. Usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagtas nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Let's move and gay and get it on. You got my head. Hindi siguro maiba lang tayo ha. Hindi siguro magkandatuto ngayon si NBI Director Melvin Chicago Matibag. Sa mga impormasyon na nahawakan niya laban sa ilang mga hindi pala ilan, marami daw eh. Maraming parokyano ni talent manager Lito. Oo. Eh kung kusang ibinigay ni Lito yon yung kanyang cellphone, kasi nagpapaano tawag doon? Cyber warrant ba tawag doon? Iwawarrant sila. Iwawarrant sana. Pero sabi daw ni Lito, hindi na kailangan. Ito na. Pinakita lahat ng kwan. Ang dami pa ng parokyano. May mga politiko. At yung ulitin natin, nabanggit na ba natin yun? Yung babae na, may babae na, may lalaki. Merong kliyente na sinusuplayan ng lalaki. Iisipin natin, mga babae lang yung mga biktima ron o ibinubugaw eh. Meron ding lalaki. At ibinubugaw sa kapwa lalaki na nasa gobyerno. Naku, matindi. Naalala ko, di ba itong mga susunod na linggo at buwan na to kumbatsero, ang tawag dito ay budget season no? Alam nyo naman ng mga congressman natin, ito yung hinihintay nilang pagkakataon para medyo mangharas ng mga taga-executive department. Sabi siguro ni binibigyan lang namin kayo ng ideya. Yung mga napapanood lang namin ni Kumbatsero sa mga TV series. Sige, subukan mong mangharas. Subukan mong mangharas sa mga taga-executive department ngayon. At saka siguro ang NBI ngayon, pwedeng dahil budget, ang binabanggit mo Kumbatsero, pag sinabi siguro ni NBI, ni Director Melvin Matibag, gusto naming magkaroon ng opisina sa bawat lungsod. Approve! Diba? Approve. Tapos sabi ni Director Melvin Matibag, masyadong hindi naman maganda yung building na ipinapatay. Total, nag-uumpisa pa lang. Yan sa Taft Avenue baka pwedeng pagawa na lang natin ng ospital yan. Ayan, Tapos makipag-tie up na lang tayo sa yung parang joint venture na lang tayo sa iba na lang. Private. At
ang NBI naman ay tumira na lang dito sa sa ibang lugar. Approve. Sabi siguro nung talaga naman. Approve without thinking. Approve without thinking. Iba talaga pagka may hawak ka. Ang totoo nun, ang higit na kinatatakutan kung totoo man yung nasa cellphone. May video pa daw eh. May video. May iba hindi lang mahirap palang ka-kliyente itong ano tawag doon, katransaksyon. Itong silito. Yung palang mga alaga ni Lito ay umukuha ng ebidensya. Video saka Nako. Patay yung mga ang higit na katatakutan ni Congressman. Yung misis niya. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Binabati pala natin si Ariel, sino itong pinapabati mo na to? Si Tatay Toto Sumulong. Tatay Toto Sumulong at Rem Sumulong. Yan ay taga Santa Isabel, Kawit, Cavite. Binabati ho kayo ni Ferdinand Noceda. Happy birthday. At binabati rin kayo ni Kuya Ariel. At kay Ma'am Josephine Go Yap ng Philinvest. Happy birthday po, Ma'am Josephine. Nung na-interview ko to, marami din ako napulot dito. Sila din yung may-ari ng East West Bank. Ganun ba? Ito si Ma'am Josephine Go Yap. Happy birthday po sa inyo. At gayon din kay Asek Aymard Ehe ng Office of the Vice President. Happy birthday, Kuya Archie Hernandez. Mayor Mon, Yusek Mon Ilagan. Magandang morning. At ganoon din kay Mr. Wilson Uy. Mr. Wilson Uy. Ayan. Magandang morning. At magandang umaga rin sa mga taga-Soler. Kay Boss EKR, Enrique K. Razon. Ayan. May video ba tayo dyan ng mga naglalaro dyan? Sa mga kasino dyan? Bachero, wag ka namang nagpapakaba. Kinakabahan naman yung iba dyan eh. Bakit? Wala naman ako tinutukoy. Nag-deny na nga eh. Basta't public official, government official, bawal. Bawal yan. At magandang umaga rin kay Colonel Michael Ray Aquino. Chief, hindi ba book mo to? Colonel Michael Ray Aquino. Class 88, PMA Class 88. Bok, magandang morning. Magandang morning. At sa lahat ng mga napapahilig sa kasino dyan, kahit na iba pa pangalan nyo, hindi naman naiiba gumagamit na ibang pangalan. Kahit iba pa pangalan ninyo. Kahit mag-deny ka pa. Kahit i-deny mo pa. May video. May video. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, mga alias sa OVP Confidential Funds, naging sentro sa Day 30 na impeachment hearing, hindi daw po saklaw ng audit. Senator Escudero, walang nakikitang conflict of interest sa pagdepensa ni Attorney Powa kay VP Sara. Dalawang hostile witness ihaharap ng depensa sa susunod na linggo sa pagpapatuloy ng impeachment trial. VP Sara may 9-point lead laban kay Mayor Lenny sa Okta survey. Kwento ng umunay pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Diversionary tactic lang sa impeachment.
Ayon sa Malacanang. At pagguho ng mga bato naganap sa lalawigan ng Rizal sa kalakasan ng ulan, magkapatid patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Patay ang magkapatid ng matabunan ng mga bato sa Rizal. Matapos ang rock slide o pagbagsak ng mga bato sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Rodriguez, Rizal. Kinilala po ng mga pulis ang mga biktima na si Naurilin Sison, 22, at kapatid na si Jessie, 20 anyos. Lumabas sa investigasyon na nagluluto ang magkapatid sa isang kubo sa Barangay San Rafael. Bandang alas 12 ng tanghali nang gumuho ang bahagi ng bundok at bumagsak ang malalaking bato dahilan upang mabaon sila ng buhay. Samantala, ayon sa NDCC, umabot na sa halos 50,000 ang naapektuhan ng sama ng panahon. Higit na 5,800 residente ang nanunuluyan sa 14 na evacuation center sa regions 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera. Ayon sa NDRRMC, higit 1.2 milyong pisong halaga ng pagkain at iba pang ayuda ang nakalaan para sa mga naapektuhan habang nagbigay ang mga lokal na pamahalaan ng karagdagang tulong. Una nang sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa opisina ng gobyerno at pati na po sa lahat ng level sa mga eskwelahan sa Metro Manila at 20 pang mga lalawigan dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Sa ibang balita, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa hypothetical head-to-head presidential matchup kontra kay Naga City Mayor Leni Robredo. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, 43% ng respondents ang nagsabing iboboto nila sa pagkapangulo si VP Sara kung ngayon gagawin ang halalan. Bagaman mas mababa ito sa 46% na nakuha ni Duterte noong unang quarter, mas mataas naman ito sa kasalukuyang 34% ni Robredo. Na-dominate ni Duterte ang Mindanao at Visayas habang nanatili naman si Robredo bilang preferred candidate sa Luzon. Samantala, tumaas naman sa 22% mula sa dating 19% ang undecided voters habang 1% ang tumangging sumagot. Ang naturang survey sinagawa noong July 4 to 11 at nilahukan ng 1,200 adult respondents. Yung binabanggit ko kanina kung batsero, yung parang rainfall warning. Meron nang ginawang mapping ang Octa Research. Merong mapping. Yuel, nakita mo ba yung pakita nga natin yan. Ito yung itsura eh. Yan yung itsura nung kung one-on-one hypothetical kung one-on-one si VP Sara. Yung mga kulay green. Oo, ay nako talaga namang yung green na green ando sa Mindanao, green na green. Tapos yung green pa rin pero hindi makapal na green ay nando sa bandang Visayas. Pero yung Luzon, kumbatsero. Leni talaga. Leni, parang Luzon versus Visayas, Mindanao to, kumbatsero. Oo nga. Yung bang na Mindanao dark green ba 'yon? Dark green 'yon. Para kasing itim na eh. Oo, halos itim na. Kita po ninyo. At saka single digit na lang pala ang laman. Pero hinahanap ko yung di ba, 43 plus 34 7. Asan yung 22%? Humigit kumulang. Diba? Yung undecided. Undecided, ano? Malaki yung undecided. Malaki pa. Malaki ang undecided. Yun ang ligawan. Kung magwa-one-on-one sila. Kung magwa-one-on-one sila. Ayun. Yan po ang yan sa one-on-one. Sitwasyon ngayon. Pangunahing balita. Patikim lang po yan. Pero alamin muna natin ang sitwasyon sa Central Luzon dahil po sa bagyong si Maymay at ng Habagat. Si RH25 Grace Ansano ay nasaan kaya siya sa Central Luzon? Ang lawak ng Central Luzon eh. 25 Grace Ansano, coming Grace! Yes,
Katunying ka, Jerry, nandito ako exactly sa Cabanatuan City kung saan nararamdaman nga yung mga pagbaba ng tubig na mula sa kabundukan dulot ng magkakasunod na mga nagdaang bagyo hanggang ngayon sa bagyong Maymay at kasabay pa nga itong tropical depression. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakikita ang 4 na taong gulang na bata na nalunod noong pang Sabado ng hapon. At patuloy ang sinasagawa ng lokal na pamahalaan, ang MDRMO, ng Talavera para sa kanilang search and retrieval operation na. Habang 4 na classroom naman sa bayan ng Santa Rosa ang nasunog. Nito lang madaling araw, kahapon to ng madaling araw, matapos nga sa initial na investigation ng Bureau of Fire Protection, posibleng nabasa ang mga lumang linya ng kuryente sa building. Ito'y luma na, kaya posible nga ang pagkakabasa nito ang nagsilbi para mag-spark at nagkaroon ng malaking sunog. Isang kotse naman ang bumaliktad dulot ng madulas na lansangan sa bayan ng Llanera. Hindi na umabot ng buhay ang driver nito dahil nga sa pagbaliktad ng naturang sasakyan. Habang sa bayan ng Gabaldon ay halos tangayin ang maraming mga kubo sa tourist destination dito sa bahagi ng Dupinga River. Maging sa bayan ng Bungabong, ganito rin ang sitwasyon sa Labi River kung saan ito ang madalas na tinutungo ng ating mga bayan at napakarami ring mga kubo na pinaparentahan dito. Sa bahagi ng Cabanatuan City, marami ring barangay ang binaha tulad na lang sa DS Garcia. Kahapon nabigay si Barangay Captain Ezekiel Musi ng mga isda para nga sa kanyang mga kabarangay at may mga ilan pa rin ang nananatili sa kanilang evacuation center. Dapat sinamahan na niya sana ng bigas. May isda, may ulam na, di ba? Alam ko si Kapitan mayroon. May ulam. May isda na. Yan. Para at kanin. Ayun. Ayos. At may isda para may pagkain at uulamin na yung kanyang mga kabarangay. Ngayon ay isa rin sa mga tinamaan itong bayan ng Saragosa dahil naipon na yung tubig na nanggaling sa bahagi ng Tarlac, ibinagsak yan. Ang sumaluuna, naipon dito sa Cabanatuan, papunta yan dyan sa may Saragosa. Kaya maraming barangay din, yung mga residente dyan, ang inilikas kahapon. Kani-kanyang pagtutulungan ang PNP, Bureau of Fire at ang MDRMO. Maging ang mga karatig bayan tulad ng Aliaga, sa bayan mo, sa San Antonio. May mga ilang barangay din dyan ang tinamaan ng pagbaha. Lalo na sa bayan ng Lica kung saan ito, yung touch basin ng mga tubig na nanggaling dyan sa Sierra Madre. At ito ang medyo talagang sila ang sumasalo ng mga tubig ngayon bago bumaba ng Pampanga. Kaya naman maraming barangay din ang umabot hanggang tuhod ang tubig. Kahapon kausap ko si Mayor Willie Domingo. Tuloy-tuloy din yung kanilang pag-assist sa kanilang mga karabarangay. Lumudag tayo sa lalawigan ng Aurora. 2 bangka naman doon ang nasagip at naiahon na ligtas na yung 2 bangka na tinay dahil nga sa matindi at malalakas na alon. Maswerte na wala namang nagbuwis ng buhay at ligtas yung ating mga fishermen doon. So sa ngayon, tuloy-tuloy yung pagbabantay natin. Ang maganda nito, Katunying ka, Jerry, ang Pantabangan Dam as of the latest, umaabot na sa 179.50 ang antas. Magandang indikasyon. Sabi nga, ang laki ng inangat, ano? Yes, maganda. Napakaganda ng pagkakabagsak ng tubig. Doon nga, makapasok dito may Sierra Madre. Doon sinalo nila. Kaya itong 179.50 ayon nga kay Engineer Alvin Manuel, kahapon kausap ko siya, ang UPRIS manager, na kung itong dala rin ni Maymay ay doon babagsak, madadagdagan pa yan. Madadagdagan pa. Indikasyon na magiging masaya yung ating mga farmers dahil yung sinasabing Super El Nino, eto na, meron ng pantawid. Yung sa Pantabangan ba yung nakita kong sa sobrang pagkati ng tubig,
O pagkaubos ng tubig, may lumitaw na parang lumang simbahan. Yung Diyan yung lumang simbahan. Doon nga yun, ano? Diyan yun. Oo. Yes, yan yun. Pero ngayon, natabunan na ulit ng tubig. Wala na, di na ulit nakahitaw. Yung crucifix ng lumang simbahan doon sa Pantabangan na, di ba? Lumubog na. lumubog na ulit. Ayun. Lumubog na ulit. Okay. So, yan. Okay, so yan yung mga paghahanda na ngayon walang pasok sa buong Nueva Ecija dahil nga dito sa Bagyong Maymay. Pero dapat alisto, alerto pa rin ang ating mga nasa Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Veras Sano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Grace. Ang normal high water pala ng Pantabangan Dam ay 216 meters. Pero ngayon, 216. Ngayon ay 179.5. Ang laki na rin ng inangat. Kumpara nung nakaraan. Sabi mo nga yung lumang simbahang pinalubog dyan lumitaw lumitaw dahil sa baba ng tubig. Pangunahing balita. At yan ang binabantayan din ni Caselo Lagmay. Caselo Lagmay, magandang morning. Yung anggat umangat ng 7 meters ba? Yung sabi kanina ni Dr. John. 7 meters. At saka yung iba pang mga dam sigurado ay nag-aangatan din yan. Maghingi nga tayo ng listahan ng yung dam level update lang. UL. Oras po natin, 7:21 na umaga at may nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Bayan Tagig. Ayan. May nanalo na. RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Katonying ka, Jerry, dito sa Bagong Bayan sa Tagig, nagpakita na ang haring araw, kaya naman walang pasok. Yan, tignan mo. Maliwanag na rito, mainit-init na. Pero may isang tindahan na mahilig makinig ng DZRH sa pamamagitan ng download o yung app ng DZRH. Katukin lang natin yung kanilang bahay. Magandang umaga po. Ay, eto na pala yun. Eto na rin pala yun. Magandang umaga po, pangalan nyo? Toots Tenorio. Magandang umaga din po. Si Toots Tenorio ng Bagong Bayan. Dito sa Bagong Bayan na mukhang basketball player ka. Hindi po, kamag-anak lang. Si LA. Si LA Tenorio. Kamag-anak talaga? Opo. Batangas yata si LA, ano? Batangas po sa Lipa. Lipa, LA. Batanggenyo din ba kayo? Yung tatay ko po. May balisong ba kayo dyan? Wala po. Meron kaya, kala ko I speak. Ayun, nako, salamat po at kayo pala nakikinig sa amin sa 2x2 sa DZRH. Opo, araw-araw po yan. Ay, thank you. Nag-download siya ng app ng DZRH, at sa app siya, sa application siya mismo nakikinig. Ayun, kagaling. Meron palang app yung DZRH. Meron palang ganon. Buti sinabi mo, hindi ko alam. Ako rin hindi ko alam. Bago lang ba yan? Oo, dina-download siya. Ganun ba? Dinownload mo? Opo, dinownload ko po. Dinownload. Ayos, galing. Talo mo pa kami, ating Toots, Kami, naghahanap pa sa YouTube Ayos. Maraming salamat. Toots, sino pinakikinggan mong announcer tuwing umaga? Si Anthony Taberna po, tsaka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, ito meron kang 1,000 pieces sa pang ano mo yan, pantaya. Salamat po. Pero huwag kang magkakasino. Hindi po. Pantaya mo sa buhay. Salamat. Thank you. Thank you po, thank you. Kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Moot. Moot. Yan na parang Toots, moot. Dahil dyan meron kang medium component natin sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre, bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag ginamit ito sa mga damit na anlawan, Charm Popcorn Purple Eternity. At hindi mo na rin makikita mga pangit dahil pwede mo nang takpan yan gamit ang DZRH umbrella. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi mo, Toots? Maraming salamat po.
Thank you. Maraming salamat din, Toots. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H Malacash promo, kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Oy, kumbachero, yung mga empleyado pala ng gobyerno, may magandang balita para sa mga GSIS members at pensioner. Ano ba yung magandang balita na yan, kumbachero? Mas pinalawak, mas pinadali at mas pinalaki ang GSIS Balik Ginhawa Chew. Pwedeng-pwede yung mga miyembro nito, kumbachero, na makatanggap ng refund na katumbas na hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Paano kung may mga arrears na yung loan? Pwede pa rin mag-apply basta hindi pa due and demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa Chew gamit ang GSIS Touch app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Pangunahing balita. Oy, makakausap natin ang BIR Commissioner sa aming pagbabalik. Lalo na tuloy ba? May mga dagdag na... Tuloy ba yung hanggang 350,000 na tax exemption? Yan ang maganda. Madadagdagan yung tax exemption at siyempre, kumbachero, yung dagdag na mga gamot. Mga gamot na VAT-free na. VAT-free na. Sandali po lamang, oras po natin. Chityam, yap, chithun, 7:27 ng umaga. Ang oras. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Apsu ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon
Magkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. $7:34 ng umaga. Kausapin po natin kahit walang pasok. Teka, wala Oo nga ba? pala, no? Oo. Ang ating BIR Commissioner, si Commissioner Charlie Mendoza. Commissioner, magandang morning. Magandang morning. Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Kumusta na po kayo?
Yeah. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at sa mga milyong-milyong tagapakinig ng Dos por Dos. Magandang umaga po. Wala rin bang pasok ang BIR ngayon? Meron po mga areas na wala pong pasok ang BIR. Opo. Pero dito sa Metro Manila, wala talaga, no? Dahil sa 20 other provinces. Opo. Pagka ba ganito, hindi ba affected yung inyong koleksyon? Katulad sa customs, pagka daw walang pasok Affected ang collection. Yung collection nila Sa BIR ho ba ganun din? Hindi naman po kasi meron po tayo mga electronic filing and payment systems. So karamihan ho ng pag-file ng returns at pagbabayad ng buwis ay ginagawa naman po online. Hindi na po nila kinakailangan magtungo pa sa opisina ng BIR. Unahin nga natin yung tungkol sa mga gamot dahil nakakatuwa yung balita na nadagdagan na naman ang meron daw 14 additional 14 medicines for cancer, diabetes, TB, hypertension ang VAT-free na, Bachero. So gano'n na ho karami ngayon yung mga gamot na VAT-free, Commissioner? Sa kasalukuyan po ay umaabot na sa 2,277 ang mga gamot na VAT-free. At ang mga gamot po na ito ay gamot sa hypertension, sa high cholesterol, sa cancer, sa diabetes, sa tuberculosis, at maging sa mental illness po. Pwede po bang lahat na ng gamot VAT-free na? Commissioner, ang dami na yan 2,000 plus 2,277 po. Last April, inamend po natin yan, umabot sa 2,263 at ngayon lamang po makalipas lamang ang ilang buwan ay nadagdagan na naman po ng 14 na gamot ang ating VAT exempt. Pag sinabi hong gamot sa cancer o diabetes o sa hypertension, lahat na yon, hindi ho by brand, lahat na. Yeah, meron pong listahan ng mga gamot. Actually, paliwanag ko lamang po ang proseso. Ang FDA po ang nagre-rekomenda sa amin na mga gamot na dapat maging VAT exempt. So ang trabaho naman po ng BIR ay ipatupad ang exemption na ito sa pamamagitan ng pag-i-issue ng isang revenue memorandum circular. So sa FDA po nang gagaling ang recommendation. Opo. Pero dun po sa tanong ko na basta't ba sinabing gamot sa cancer, lahat na ng gamot sa cancer o yung inirekomenda lang ng FDI na particular brand? Well, ang alam naman po ng FDA kung ano yung mga gamot sa cancer, yung gamot sa medical illness or sa tuberculosis. So lahat po yan, inirekomenda po nila sa atin para maging VAT exempt. Ayun. Actually, kung meron palang ganong kapangyarihan ang BIR administratively, sa level po ninyo, pwede po ba na-exempt nyo na rin yung kuryente? Actually, yung pong pag-i-exempt ng mga gamot na ito from VAT, yan din naman po ay alinsunod sa batas na itinakda ng Kongreso. Okay. So we are implementing the law po. Opo. Kumbaga hindi extrang powers ni Commissioner yon, hindi? Yeah, hindi po ito extra powers ni Commissioner. Ano pong iba pa na nasa power ninyo na anytime pwede nyong tanggalan ng VAT? Aside from medicine. Ang pag-i-impose po kasi ng VAT ay provided by law, kung kaya't ang pagtatanggal ng VAT ay provided din ng law. So marami pa po ang mga ibang VAT exempt na mga goods or services. So nakadepende po yan sa Kongreso. On our part naman po, ipinapatupad po natin. Magkano hong mababawas sa kita ng gobyerno dito sa pag-alis ninyo sa VAT na ito? Hindi naman kasi 14 na gamot lamang naman po itong nadagdag na ito. I do not have the exact figures now, pero ang mahalaga po dito at nabanggit nga ng ating Pangulo nung SONA na sa pagtatanggal natin ng VAT sa mga gamot na ito ay bumababa po ang presyo ng mga gamot na ito na magagamit naman nila para sa kanilang ibang pangangailangan. Ang totoo po nun, naikwento ko na po, Commissioner, kay Combachero, nung minsang umuwi ako sa atin sa Amerika, bumili po ako ng insulin.
Napakamahal. Kung hindi ko lang talaga kailangan mag-insulin, ay hindi ako bibili. Napakamahal. Mabuti na lang dito po sa Pilipinas, ang laki ng kamurahan ng insulin versus US price. Dahil po ba 'yun sa VAT exemption? Maaari po. Maaari po. Pero mabalik lamang po ako doon sa tanong na yon kanina, na yun naman kasing natitipid din ng ating mga kababayan sa pagbili ng gamot. So may savings sila dyan na ibibili din naman nila ng ibang commodities, ng gamot, ng ibang gamot naman na maaaring hindi covered ng VAT exemption o ng pagkain. So ito naman po ay umiikot din itong pera na ito at nag-generate din naman ng indirect taxes. Kaya hindi na ninyo kinuwenta. Mabalik din sa ekonomiya, no? Ika nga. Okay, speaking of SONA na nabanggit ng Pangulo itong VAT exemption, nabanggit din po niya yung pagdaragdag ng mga malilibre sa pagbabayad ng buwis from 250,000 to 350,000. Tama ba yun? 350. Tama po yun. Sa kasalukuyan po kasi, under our tax code, up to 250,000 pesos ay exempt po yan sa income tax kung ang iyong kinikita sa isang taon ay hindi lalampas ng 250,000 pesos. At ang kahilingan po ng ating Pangulo sa ating Kongreso ay itaas ang exemption na ito from 250,000 to 350,000 pesos. At malaki po ang maitutulong nito sa ating mga kababayan sapagkat base sa aming pagkwenta, ito po ay mangangahulugan ng additional na 15,000 pesos annually na take-home pay ng ating mga kababayan. 15,000. At doon naman po sa kumikita ng mahigit sa 350,000 pesos is that could translate to an additional 17,500 pesos annually na additional take-home pay po nila. 15,000, malaki-laki din yun. Sa isang taon. Sa additional income. Gaano karami ho ang natantyan niyo na ho kung gaano karami makikinabang dito? Actually ngayon meron tayong mga around 5.1 million Filipino workers na exempt sa income tax based sa 250,000 pesos maximum na limit. Ngayon po kung ito po ay itataas sa 350,000 pesos annually, ang tansya po namin ay additional 1.2 million Filipino workers ang may-exempt na rin po sa income tax. So ito po ay aabot sa 6.3 million. Pero hindi lamang po yan sapagkat kapag itinaas natin yung bracket to 350,000 pesos, may ripple effect po yun sa mga susunod na bracket. So yung mga kumikita naman ng 350,000 pataas, magbabago rin po yung tax rate nila. Kung kaya meron pa pong mga mahigit 3 milyong Filipino workers ang makikinabang din. Maganda. Pero hindi na pag-uusapan yun, ha? Kasi yung magiging computation ng 350,000 plus ang income, ang pagbabasihan, simula na sa 350. Hindi dati sa 250. Tama ho ba yun? Totoo po yun. Ko doon? Tama po yun sapagkat mag-a-adjust po yung bracket. So hindi lamang ang yung mga magiging tax exempt ang magiging makikinabang dito, kundi even yung mga susunod ho na bracket ay makikinabang din. Ano hong kwenta ninyo sa mawawala sa gobyerno dito sa ginawang desisyon na ito ni BBM? Si Kumbachero ang taga-tanong ng mawawala sa gobyerno. Siyempre, dapat kukwentahin nyo yan. Kasi babawiin nyo rin sa iba yan eh. Sigurado eh. Pero yun nga po, hindi naman po, hindi natin siya dapat tingnan na fully revenue reducing measure lamang. Sapagkat yung additional 15,000 pesos na yun na take home pay ng ating
mga kababayan ay ipambibili din naman po nila Iikot din sa ng ibang ekonomiya. iikot din po yun magge-generate din po ng indirect taxes at magge-generate din po ng additional taxes naman doon sa mga negosyante na bibilhan naman nila ng commodities. Sa sinabi nyo yan, Commissioner, nangangahulugan ho ba na wala kayong i-implement na bagong taxes o wala kayong dadagdagan na bagong taxes dahil yung maibibigay naman, yung mawawalang kita ng gobyerno ay maibabalik din. Wala naman siyang sinabi gano'n. Alam niyo ang trabaho namin sa BIRI Tax Administration or ang pagpapatupad ng ating mga polisiya, yung pag-i-impose po ng additional taxes is that belongs to Congress. Yes, opo. Kaya bahala na Kongreso kung saan sila maghahanap. Kumusta po ba ang may tax mga proposal po tayo dyan. May proposal po ang Department of Finance. So, ano po yun? Pwede bang marinig ano yung mga proposal? Well, ang isa po sa proposal natin, sapagkat hindi naman po 1:1 yun, maaari rin talagang may mawawala na definitely may mawawala rin po na revenue sa atin. Because of that, pero tinitinan po natin yung pag-a-adjust ng tax rates pagdating sa mga sin products. Sin products. So, yosi, tapos mga alak, ano? Mga sweetened beverage, single-use plastic. So, ito po yung ilan sa mga panukala ng ating Department of Finance sa ating Kongreso. Opo. Last na lang, kumusta po ang tax collection natin, at least for the first 7 months of the year? Maayos po ang tax collection natin as of yesterday. Alam ko pong itatanong ninyo sa akin. Kaya chinek ko na kagabi. As of yesterday, Pero from January to July, actually nag-a-adjust pa ang figures kasi alam nyo naman po, until now, nagsasubmit pa ng collection report ang ating mga authorized agent banks for the collection for the month of July. But simula ho sa Enero hanggang katapusan ng Hulyo ay halos umabot na po tayo sa 2 trilyong peso ang nakokolekta ng BIR. As of yesterday, it's around 1,998 billion. At ang atin pong collection sa unang 7 buwan ng taon, kung ikukumpara sa unang 7 buwan ng nakaraang taon, in terms of gross collection ay mas mataas po ng around 5.16%. Versus target po, versus target naman. Versus target naman po in terms of gross collection, as of yesterday, tinitinan ko po, we're up po by around 9 billion pesos. Ang increase po natin sa collection for 7 months is halos 100 billion pesos po. Laki. Increase. Now, over goal naman po, around 9 billion pesos po ang surplus natin in terms of gross collection. Saan po ninyo i-attribute as of yesterday? Saan nyo po ina-attribute yan? Well, ina-attribute po natin ito sa, of course, sa tax administration. Alam niyo po, ang BIR ngayon ay nagsusulong ng isang taxpayer-centric approach. Alam niyo naman po na ang bulk ng collection ng BIR ay nanggagaling sa voluntary compliance, kung kaya't pinagsusumikapan po natin na maging mas simple ang mga proseso, mas madali ang mga regulations natin upang mas madali para sa ating mga taxpayers ang makapagbayad ng tamang buwis. And of course, sa enforcement po, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, sinasampahan natin ng kaso. Meron tayong oplan kandado kung saan pinapasara natin temporarily ang kanilang mga tindahan kung sila po ay talagang matigas ang ulo at ayaw magbayad ng tamang buwis. May pahabol lang pala ako. Yung pong, last na lang, maikli na lang, Commissioner, alam namin kahit walang pasok, parang may pasok din kayo. Yung pong minimum corporate income tax. Di ba sabi ng Pangulo, aalisin na rin yung kanyan? Yung ang tax. Yes, Opo, kung maipaliwanag ko lamang po, ngayon po kasi sa current na batas po natin on your 4th year of operation, subject ka na sa 2% minimum corporate income tax. So ang ibig sabihin po nun, yung iyong gross receipts minus yung cost of sales, yung resulta nun is yung gross income mo, merong 2% na computation yon. Pero exception po yan. Ang general rule po kasi is ang taxation ng ating mga corporate enterprises 20% or 25% subject to certain parameters. Pero ang basis po ng tax rate is after mabawas na rin po yung mga allowable deduction. So maaari na kapag binawas na ang mga allowable deductions, maaaring lugi ka pa. Or house break even ka lang or wala ka talagang babayarang batas. Subalit, kapag ganoon ang nangyari, titingnan po ibabangga ito doon sa 2% minimum corporate income tax at kung alin ang mas mataas doon, yun ang babayaran mong buwis. So very equitable po na
natanggalin ang minimum corporate income tax, especially for our micro and small enterprises. Sapagkat yun nga po, ngayon sa kasalukuyan, maaring lugi ka, wala ka talagang dapat bayarang buwis, pero at the Bayad very ka pa least, rin. magbabayad ka ng 2% minimum corporate income tax. Oo nga, mga gaano ho karami yan, yung micro and the small businesses na yan na covered ng utos na yan ng Pangulo? Yeah. Ang tansya po namin dito, ang kwenta po namin ay aabot po sa 78,000 micro and small enterprises. Dami. Maraming makikinabang dyan. Opo, malaking bagay. Commissioner, maraming salamat po sa inyo, ha. Saan ba yung, ang ganda ng kurtina nyo, ha? Thank you po. Magandang umaga po sa inyo. Sabi po ng isang nakikinig sa atin, si Teresita Atienza, parang mas friendly daw po ngayon ang BIR. Nakikita daw mo nila sa mga short videos na nasa social media. Congratulations po doon. Thank you. Maraming salamat po, Katunyin, Ka Jerry, at sa mga tagapakinig ng 2x2. Maraming salamat po. Magandang umaga po, BIR Commissioner Charlie Mendoza. Pangunahing balita. This time check. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunso
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and battle show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Elmer Ngo, magandang morning. Kuyang Elmer. Namimiss ka na How are namin, you, ha? Lalo na yung mga kababayan natin na nakita nyo, umulan. Oo, nakita siyempre. nyo yung mga tulo-tulo dyan. Yung bubong ang titingnan natin kagad yan. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Pabilis ng oras. Attorney Romulo Macalintal na nakasubaybay sa atin lagi at nasusubaybayan niya itong mga bawas sa na taxes sa gamot. Ayan. Ikaw kaagad ang naalala niya, kumbachero. Sabi niya, bawas na ang bayarin ni Tunying sa kanyang pag-i-insulin. Totoo yun. Malaking bagay. Actually, sa insulin ngayon, makikita mo, may nakamarka, may nakadikit na ganun, kumbachero. Ang maximum price, parang SRP ng insulin,
ay 700 plus. 700 plus. Inaikwento ko nga sa 2.5 sa katumbas sa pera natin, 2.5 doon sa atin sa Amerika. Sa Ay, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na nga umuwi. Huwag ka muna umuwi. Oy, mag-ingat po kayo mga kababayan, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapitbahay. Hanggang ngayon po ay may bagyo pa, bagamat mihina po at may maali-aligid na naman daw pong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung malakas na buhos ng ulan, doon po tayo mag-iingat sapagkat bumabaha. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming Bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.